Usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Hello Cebu, maayong buntag. Yaksunta ang kahayag nga nagsulid sa matuod, nadagan sa panghitabo. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Ang katutulungan sa mga katawhan. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Adlaw karong Martes, pitsa 12 sa buwan sa Marso 2024. Sangan sa akong partner nga si Manny de los Santos Rabacala ko yung alagad sa kahanginan, Malu Inocando Tabar, uban ko hangtod sa alas 9 karong buntaga sa atong programang Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Sama sa naanda natong ipadangat kining atong front pages sa mga pamantalaang lokal ug nasyonal atong sugdan sa Sunstar Daily. Sa Sunstar Daily, MCWD says water supply dropping. Sa Super Balita sa Sunstar, nagpatong pa sa kabit. Sa The Freeman, Mayor Rama orders stop all road excavations. Sa Banat News, sa The Freeman, bana kabit na sakpan nag-ismiringhoy sa pension house. Sa Philippine Daily Inquirer, $1 billion investment deals seen in U.S. trade mission. Sa Philippine Star, Comelec and South Korean firm inked deal for 2025 automated polls. Sa Manila Bulletin, Marcos to U.S. firms invest in Philippines infra flagship projects. Ug sa Tempo, Journey to Sainthood. Magadtong front pages sa mga pamantalaang lokal ug nasyonal. Sa among pagbalik ang maipadangat kaninyo mga balita nga nahipos sa atong kaubanan sa CCTN News Team. Please stand by. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Ako si Mr. Rudy Romares, electrical subcontractor ng maong building. Ani adto nga wala pa ko mogamit og ko'y sakit akong tuhod, iglakaw na ko. Akong mga lutaha, no. Labi na gikan ta sa overtime. Di sa ko ganahan mo kaon, nindot na ang resulta kay karon moagi ta sa rampa diha, no. Maglakaw ra jud ko. Mga batan-on nga mauwahin akong lakaw kay kusog na ko mulakaw tungod sa paggamit nako sa koy. So ay mo gamit sa koy kay nindot kay resulta. Daghang kay salamat sa koy. Herbal capsule, barato na, epektibo pa. Koy Herbal Capsule. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Babae lang ako. Kaya huwag niyong sabihin. Kaya kong pumantay o humigit sa mga lalaki. Matadhana akong maging nasa ibaba. Hindi totoong babae ang mas malakas ang kasarian. Siya na mismo ang humusga. Babae lang ako. Panahon na
para baliktarin natin. Babae lang ako, siyensya na mismo ang humusga. Babae ang mas malakas na kasarian. Di totoong Natadhana akong maging nasa ibaba. Kaya kong pumantay o humigit sa mga lalaki. Kaya huwag niyo sabihin, Babae lang ako. Sorry ma'am, na late ko. Nangita pa mong gusto para internet sa kong anak ma'am. ay wala na yung problema. Pag-sinisibo. Sinisibo, sinisibo. For your internet connection, And for the signal of your cable TV. so fast and straight the transmission to your phone. Sinisibo. Sinisibo, sinisibo. Offers you to have fiber optics. For your viewing experience, perfect and clear so fast. So great and affordable for you to enjoy. Sinisibo. Cine Cebu Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. Cine Cebu Television Network Incorporated with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Sinisibo. Hello Cebu. Hello Cebu. Maayong buntag Pinoy. Maayong buntag Pinoy. Maayong buntag Pinoy. Balik sa Hello Cebu, may buntag Pinoy ug karon sa atong mga balita. Nagunas to mga balita karong buntaga, kapulisan sa dakbayan sa Sugbo hugot na sa ilang pagpangandam sa nagsingabot nga Semana Santa. Mga pantalan ug mga terminal, lakip na nga mga simbahan, pabutangan og police assistance desks aron mogiya sa mga tawo nga mobisita sa dakbayan sa Sugbo. Ang kasayuran ihatod ni Arnold Bustamante. Duha ka semana na lang magsugod na ang mga kalihukan sa simbahang Katoliko subay sa pagtimaan sa Semana Santa. Tungod ni ang kapulisan sa Dakbayan Sugbo nangandam na usab alang sa paghatag sa seguridad sa masalang gibuhat sa bilabing tuig. Mato ni Police Lieutenant Colonel Janet Rafter, ang Deputy City Director for Operations sa Cebu City Police Office, nga doon na sila listahan unsa nga mga simbahan nga mohimog relihiyosong kalihukan sa Semana Santa. Kini mao nga mga simbahan mo ilang patutukan sa deployment sa mga police personnel aron masiguro nga hanay ug hapsay ang mga kalihukan. Lakip na nini ang himo nga Way of the Cross sa mga dibutong Katoliko nga mahitabo sa Celestial Garden nga nimutang sa sitio Banawa, Barangay Guadalupe nga ilang maoy dugukunon sa mga tao. Ang pinaka-basic nato is the establishment of PADS or the Police Assistance Desk at the different churches, especially po not just on the at churches but also at places nga katong nakita na nato gyud nga mga selebrasyon sa selebrasyon nato sa Semana Santa, like for example there is sa Talam. Gitahasan ni Rafter pinagi sa kamanduan ni Pulis sa Colonel Ireneo Dalugdog, ang hepe sa kapulisan sa Dakbayan Sugbo, mo ang Guadalupe Police Station nga may muhatag og hugot nga seguridad sa Celestial Garden. Dugan ni Rafter nga matag simbahan adunay personnel nga may muruving matag karon niya sugod sa Lunes Santo sa Marso 25, 2024 aron mabantayan ang himong bisita iglesia. Napanagtawan usab sa kapulisan nga modagsa sa Dakbayan sa Sugbo ang mga langya og lokal nga mga turista nga tungod niini magbutang usab sila nga mga police assistance desk sa mga bus terminal ug pantalan. Manghatag sila og safety tips sa mga biyahedor unsaon nga luwas ang ilang pagbakasyon sa Dakbayan Sugbo ug sa probinsya. The innovation is for the improvement of services and to ensure gyud nga ang safety ug ang security sa tanan natong mga mo adtuay sa mga kalain nga mga simbahan. Then again, aside ani is the ports and the terminals kay mao pud na ang pinakadaghang tawo no sumala gyud sa atong mga nangaging nga mga Semana Santa. Gawa sa mga simbahan o mga religious sites sa Dakbayan Sugbo, lakip sa ilang agatagan ng security ang mga dagkong tindahan. Di man doon usab ang tourist police nga padugangan ang ilaga presensya sa mga tourist destination sa syudad sama sa Fort San Pedro, Plaza Independencia, Basilica Minore del Santo Niño ug aga mga suruyanan sa bukid. Wala hinon makadawat og hulga ang kapulisan gikan sa intelligence community apan nauhag nila sa publiko nga tabangan sila nga magbantay sa palibot aron dili sila malutsan sa mga kriminal. Arnold Bustamante, CCTV.
Laing bahin gipahibaw sa Human Resource Department sa Cebu City Hall nga dili tanang job order employee ang makadawat sa bonus nga gisaad ni Cebu City Mayor Michael Rama. Kini tungod kay magbase kini sa individual performance sa matag kawani. Ang kasayuran ihatod ni Shariza Mayoy. Dili tanan nga kawani sa Cebu City Hall og job order ang makadawat sa bonus. Kini mao giklaro ni Human Resource Department Office Head Henry Tumaladkad tungod kay gibasihan nila mao ang Individual Performance Commitment Rating kun IPCR nga gikinahanglan nga ang usa ka kawani adunay overall rating nga satisfactory aron nga makadawat sa bonus. Dugang niya nga gikinahanglan nga dili moubos og 4 ka buwan nga nagserbisyo ang usa ka job order employee nga mao'y ilang basihanan gikan sa Hulyo ngadto sa December 2023 nga performance rating. Yes, of course, based sa atong guidelines no sa praise committee na dito nga the recipient or the employee must have at least satisfactory rating sa isa ka rating period, the latest rating period, meaning from July to December 2023. So mao ang basis nato para makadawat siya og bonus. Sa gipatuman nga right sizing sa mga empleyado sa Cebu City Hall, ana-ana lang sa 2,000 ka mga job order ang syudad, gikan sa 4,000 ka mga job order employee. Tungod niini nalangay ang sweldo sa mga JO, tungod kay nagpaabot pa sa bag-o nga appointment order gikan ni Cebu City Mayor Michael Rama. Gibutyag ni City Budget Officer Attorney Jeron Castillo nga sa pagkakaron ang Cebu City Disaster Risk Reduction Management Office kun CCDRRMO ang sigurado nga adunay madawat nga bonus human nga gila atol sa Cebu City Charter Day sa milabay nga praise awarding isip Mayor Satisfactory Awardee. It's because for 2022 and 2023, our disaster office obtained the highest honor. They call it the Gawad Kalasag. Rare kay na nga honor for a local government because that's the highest award given to a local disaster. We obtained it in 2022 and 2023. And because of which, under our program Serve and Praise, we can nominate, recommend to the mayor for the grant of a service excellence incentive. So mo ato atong i-recommend sa mayor, i-approve sa guniang panlungsod. Kasamtangan nagpaabot na lang ang City Budget Officer sa pag-aprobar sa ordinansa aron nga matagan og tag 5,000 ka pesos nga bonus ang mga job order og sweldo alang sa 2,000 ka mga job order employees. Shariza Mayoy, CCTN News. Samtang pagpalit og kapin 4 milyones pesos nga balor sa coaster van alang sa Mandaue Investment Promotions Tourism Action Center gisupag sa upat ka mga konsihal. Kung ngano ani ang kasayuran ihatod ni Mary Rose Sagarino. Kaganinang buntag sa sesyon sa konseho, gidoso alang sa ikaduhang pagbasa ang ordinansahon pagtugot kang Mandaue City Mayor Jonas Cortez pagpalit og coaster van alang sa Mandaue Investment Promotions Tourism Action Center kun MIPTAC. Ang van nagkantidad og 4,020,000 pesos. Apan ang panginahanglanon sa pagpalit sa sakyanan ang gikwestiyon sa pipila ka mga konsehala. Mato ni Konsel Nerissa Son Ruiz, ang chairperson sa Committee on Health, nga adunay mga sakyanan ang syudad ug uban nga mga departamento nga pwedeng magamit. Mato ni Son Ruiz nga aduna pay nga ngayang gahinan sa maong budget. Hindi na pwedeng ma-schedule. Kinahanglan yun nga, kana yun, para yun na SMIPTAC. So, sa maka. So, ako ba nga, may tag nagsubra-subra yung kwartas Mandawihanon. Ako yung dagang panginahanglan nun. Ang atong mga senior citizens, na magkinahanglan nun. Wala ko mauna-unaan. Ang kanig yung mga tambal. Pero butang na to, usap pa yung mga needs, mga eskwelahan siguro. Doon na pa yung kinalagdugang mga gamit sa mga estudyante. There's so many other things rather than sakyanan nga naamang yung magamit. Para na ako, it's not a priority at the moment. Apan mato ni Consel Marie Imalin Corte Zafra, ang chairperson sa Committee on Tourism, ng ubang sakyanan ang huwaman sab sa ubang barangay. The activities that MIPTAC has sometimes wala to very sensitive and then wala available na coaster. So magbuwang pa sila sa liga and sometimes it's not available. So at least if MIPTAC has their own vehicle, they won't rely from other departments or other barangay na magbago na sila. So maybe siguro what we can do is for Committee on Health para mag-provide ang basic na ng mga tambal, pwede sa tam request, pwede sa siguro mo ask law or make an ordinance pertaining to that.
I am just doing this for the Committee on Tourism since I am the chairperson for the committee. Gawas ni Son Ruiz ni abstain usab sa pagbutara ang laing tulo ka konsehal nga sila si Attorney Joel Seno, Andreo Uwano Ocalina ug Tingsul Kabahog. Bisan pa man sa ilang pag-abstain, napasar gihapon sa second reading ang ordinansahon. Kini ipaubos sa third reading sunod semana. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Samtang sa probinsya, sakop sa Hunta Probinsyal, anda mo atubang sa bisan unsang legal nga mga lakang, human mi pasar og resolusyon nga nagpahunong sa Bus Rapid Transit Project. Gibarugan nilang dunay igong basihan ang ilang lakang. Ang kasayuran, ihatod ni Gia Navarro. Well, dapat siyang malipay nga nagpakabana ang atong provincial board, no? Nga kabahin niya ng BRT project kay tingay nalimot siya nga kanang project ka gisugda na ato pang 1996 sa diha pang siya mayor. Kini ang nimong reaksyon ni Bukal Glenn Anthony Soco humanwa na lipay si kanhi Mayor Tomas Osmeña bahin sa ilang pagbabag sa Bus Rapid Transit Project ilabi na sa Osmeña Boulevard. Mahinumdumang sa nakalabay nga regular session ni duso siya og resolusyon uban ni Bukal Jimbo Borgoña sa 3rd District nga napahunong una sa BRT project. Ang gitumbok nila mga hinungdan mao ang pagbabag sa mismong hulagway sa Capitol Building o Osmeña Boulevard diin protektado kini sa National Cultural Heritage Act. Apil na nini mao ang pagkausik sa ekonomiya dinhi sa Subo tungod sa bugat nga dagan sa trapiko nga dala sa mismong construction sa higayong agi sa Osmeña Boulevard. Human napasar sa Hunta Probinsyal, nasagbuyo si kanhi Mayor Osmeña sinimong lakang sa mga opisyal sa lalawigan. Angay masayran sa katawan kay if you are already spending 27 billion pesos para pag achieve og mayong internal rate of return niya na should be nga makarecover ang operator, makarecover ang gobyerno o unsa man husayin ninyo ang katawhan. Hinuon andan nilang atubangon kung maapil man sila sa kaso tungod sa lakang nga gibuhat. Maong alang ni Soco adunay proper forum ang tanan aron han-ayon ang maong issue. Dungan sa panghinaot nga makahimo usab og igong lakang ang Department of Transportation kinsang main implementer bahin sa BRT project. Ang lang gina nga ato nang erase nga karon og di lang sa mimong pakabana kami suktan sa mga constituente namo. Wala gina sa among mandato nga tungod lang kay giisa ni siya nga project sa previous administrations nga amo na lang sa ning lamyon. Gia Navarro, CCTN News. Sa atong katapusang balita, Japanese citizen nga gireklamo og gidakop tungod kay nagduwa siyang kinataw, nakapiyansa na, makabalik na siya siyang nasud apan posible gyapong mapalutsag warrant of arrest kung mobalik siya dinhi sa atong nasud ug wa mahusay ang iyang kaso. Ang kasayuran ihatod ni Crystal Joy Felerca. Nakagawas na ni adtong Sabado human nakapiyansa og 3,000 pesos ang usa ka 20 anyos nga Japanese citizen nga gidakop sa kapulisan ni adtong Marso sa pagtugpa sa eroplanong gisakyan niini. Gibutyag ni Police Lieutenant Colonel Christian Torres, ang spokesperson sa Lapu-Lapu City Police Office, nga ang nasikop nga hapon nakapiyansa tungod kay wala mapasaka ang kaso bato kaniya og nahuglang kini sa bawal bastos law. Pero ang atong kaso nga katong gi-file sa Aviation Security Group nga Article 201 of the Revised Penal Code as amended by katong balaod para mosaka ang penalty is wala man ang resolution sa fiscal is dito siya gigo sa bawal bastos law atong Republic Act nga bawal bastos law which is gamay ra kay penalty mao tong iyang piyansa gamay ra sa gayo. Ang giarestong hapon og ang 29 anyos nga nagreklamo nagkasakay sa usa ka flight gikan sa Manila paingon dire sa Sugbo ni adtong Marso 7 sa buntag. Apan sa tunga-tunga sa ilang biyahe nasakpan sa nagreklamo nga nagduwa na sa iyang kinataw ang iyang tupad nga hapon. Gani nakuhaan pa kini niya og video. Tungod sa maong insidente, gireport kini sa nagreklamo ngadto sa usa ka stewardess hinungdan nga sa pagtugpa sa eroplano giaresto ang hapon. Gireport ang insidente mo to nga paglanding sa eroplano is gisugat na siya sa security o aviation group sa airport. Tugang ni Police Lieutenant Colonel Torres nga mahimo nang mobalik sa iyang nasod ang hapon apan magpadayon pagihapon ang hearing. Ug kung mobalik siya diri sa nasod ug wala siya tambong-tambong sa hearing, posible gihapon siyang mapalut
giutsan og warrant of arrest. Padayon ang hearing, though wala tayo hold departure order, pwede na to mabalik sa Japan ang suspect, pero kung mabalik to, malutsan gito warrant, okay, di siya motunga during hearing. Or probably, atong advice ng Aviation Security Group, atong counterpart PNP sa airport nga, pwede na to ipa-blacklist. Considering katong mga atong gipile na to, atong i-forward sa immigration, then it's up to the immigration og masud sa ilang parameters nga pwede siya i-blacklist nga di na siya kabalik diri sa ato. Crystal Joy Filerca, CCTN News. Mao katong mga balita nga nahipo sa atong kaubanan sa CCTN News and Public Affairs Team. Inyo katong nakita kagahapon sa atong mga balita sa Sayri 47. Dili na to ang angon, mubalik ta karong taud-taud og sa atong pagbalik mga paghisgot-hisgot. Please stand by. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Ako si Jocelyn Boris, sa dihang naka-take na ko sa koy, narang-arang na kong paminaw og niubos na jud ang akong BP. Salamat sa Koy Herbal Capsule. Koy Herbal Capsule. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Ako si Liude Carante Rivera, daghan ko gibati sa kong lawas. Sukan ako nag-inom aning koy, gaan akong lawas, daghan kay salamat sa koy. Nakaayos ang mong balatian. Barato na, epektibo pa. Koy Herbal Capsule. Babae lang ako. Kaya huwag niyong sabihin, kaya kong pumantay o humigit sa mga lalaki. Matadhana akong maging nasa ibaba. Hindi totoong babae ang mas malakas ang kasarian. Siya na mismo ang humusga. Babae lang ako. Panahon na para baliktarin natin. Babae lang ako. Siya na mismo ang humusga. Babae ang mas malakas ang kasarian. Hindi totoong Matadhana akong maging nasa ibaba. Kaya kong pumantay o humigit sa mga lalaki. Kaya huwag niyo sabihin, babae lang ako.
balik sa Hello Cebu may buntag Pinoy. Karon sa ato mga paghisgot-hisgot ato sa ning unahon ang pagkasinati matud pa sa pagkunhod sa supply sa tubig sa Metropolitan Cebu Water District kon MCWD. Kini tungod matud pa sa nagpadayon nga dry spell mugna usab sa El Nino phenomenon. Sumala sa pag-asa, ang dry spell gihulagway nga sunod-sunod nga tulo ka mga buwan nga ubos ang gidaghanon sa pag-uwan. Kumulungtad sa sunod-sunod nga 5 ka buwan matud sa pag-asa mao na kini ang gitawag nga huwaw o drought. Gawas sa El Nino phenomenon, misulod usab karon ang panahon sa ting-init nga nakapadugang sa kanihit sa tinubdan sa tubig. Si Engineer Tommy Gonzalez sa Production Department sa MCWD niingon nga ilang naobserbahang nagnihit na ang supply sa tubig sukad pa sa katapusang quarter sa miaging tuig. Ang MCWD nagserbisyo sa mga dakbayan sa Sugbo, Mandaue, Talisay ug Lapu-Lapu ug naglakip kini sa lungsod sa Consolacion, Liloan, Compostela ug Cordova. Matud niya nga base sa unang mga report, ang water distribution firm nga dunay capability sa production sa tubig kada adlaw nga 301 cubic meters apan karon nagproduce na lang kinig 276,000 cubic meters kada adlaw. Si Gonzales miingon nga kini nagpasabot sa kakuwang at 25,000 cubic meters nga produksyon sa tubig kada adlaw. Ang MCWD daan nang mipasidaan sa publiko nga magdaginot sa paggamit sa tubig samtang ganing kamot ang ahensya sa pagkuhag dugang tinubdan niini. Kay numduman, di ba, nga medyo init kaayo ang panahon so expected sad unya. Remember, taod-taod na sad ning dunay problema sad sa kakuwang sa supply ang MCWD kay dunay giubang mga areas dinhi sa tuwa sa Sugbo nga murag kuan kanang dili gyud siya 24 hours ang pag-agas. So katong giingon nga naandan nga normal consumption 301 cubic meters of water daily matag adlaw na karon 276,000 na lang. So doon na kunoy mga konsumidor sa ilahang coverage area nga nang reklamo na nga ang 24 hours unta nga availability sa tubig karon dili na available 24 hours. Matud pa nga ang panginahanglan sa tibuok Metro Cebu sa tubig moabot gyud og 600,000 cubic meters per day ug sila naka-provide lag 52% or approximately 312,000 cubic meters. Ihang gitumbok nga ang MCWD wa kini nagserbisyo sa tanan sa metro. Non-customers should not address their complaints to the water district. Kaya dunam say uban nga dili man mo MCWD nga nung adto mo sad mo reklamo sa MCWD, di ba? So dunalay ubang areas. So karon dunas lagi pang acquire nga mga tubig ang MCWD sa tulo ka tinubdan. Naglakip niini 10% sa desalinated water, 50% sa groundwater gikan sa mga tabay wells, and then surface water 40% nga naglakip usab sa bulk water ug mga sources nga gipanag-iya sa MCWD. Matud ni Gonzales ang nagpadayon nga kainit sa panahon makaapekto gyud sa supply sa surface water sources which are directly exposed to the atmosphere and therefore more susceptible to the extensive heat. Among its surface water sources are the Haklupan well field in Talisay City, which normally produces 30,000 cubic meters, and the Buhisan Dam in Cebu City, which normally produces 5,000 cubic meters. Apan wa na siya may pahibaw sa ilang kasamtangan nga water output. Matud ni Gonzales ang kining tubig sa dagat mahimo unta ni nga great source of supply tungod kay wala man ni kanang hubas-hubas ang dagat apan matud pa mahal sad kaayo kini. Apan ilaha kuno ning gi-capitalize ang pag-establish og dugang desalination projects. Samtang subay usab ni ining paghuwaw, si Pag-asa Weather Bureau Chief Alki Blat Jr. may pahibaw nga ang Sugbo officially ubos na sa kining dry spell o katong atong gihisgutan nga tulo ka sunod-sunod nga buwan nga ubos sa normal ang nasinati nga pag-uwan. Doon na kini pagkunhod nga 21% sa ngadto sa 60% or 2 consecutive months of way below normal rainfall or a drop of more than 60%. Base sa records sa Cebu City Agriculture Department, 506 farmers out of the 10,719 registered in the city's mountain barangays karon nakasinati na sa grabe nga epekto sa El Nino tungod kay niabot nag 115 ka ektarya nga mga umahan
ang epektado ni ini unya. Sagad ni ini gyud numero unong problema kinig yung kakuwang sa tubig nga maunay nakadaot sa ilahang mga pananom. Nagproblema na sila matud ni City Agriculturist Jolito Baclayon. Wala ni tubo ang mga tanom kay nagkuwang na gyud ang tubig. Itagaan sila response dayon ug gikuha ang posible pod nga mga damages. So kani ato asad ning sanungon, no? I mean, we can help. Magmatgon lang sad ta sa ato ang pag-consume sa tubig, di lang sad ta mag-usik-usik. Kung kaya lang dili maggrabe kaayo ikaligo, sige, hinahinay lang kaysa mahutdan gyud ta. So kuan lang kanang hinahinay lang ta sa atong konsumo sa tubig. Arita sa dugang mga paghisgot-hisgot, ang Traffic Enforcement Agency of Mandawi Contim nakatala og mas dako o nakatala silang pagsaka sa gidaghanon sa mga aksidente sa kadalanan sud sa unang buwan sa 2024 kung itandi sa susamang panahon ni adtong 2023. Kung unsa ni kagrabe ang pagsaka, ang ilang natala 114%. 114% ang ilang naihap ng mga aksidentes kadalanan nga misaka sud sa unang buwan sa 2024 kung itandi sa susamang panahon ni adtong milabayng tuig. 787 ra ka aksidente ang natala sa team gikan sa Enero hangtod Pebrero 2023. Adunay kinatibuk-an nga 1,683 ka insidente ang na-report karong tuiga sa parihas nga panahon. So last year 787 apan karong tuiga 1,683. Murag dako-dako jud diferensya ang gidaghanon sa aksidente. Ang mga motorsiklo mo'y nasuta nga mo'y hinungdan sa 41% o gibana-bana nga 690 niini ka mga aksidente. Gisundan kini sa mga SUV 14% o 236 ka insidente. Sedan 10% o 163 ka insidente. Taxi, 9% o 99 ka insidente. Pick-up trucks, 5% o 92 ka mga insidente. Moabot sa 15% o 261 ka insidente ang nasulbad usab sa maayong pamaagi. Sa Enero o Pebrero 2024, ang team nakatala og 4 ka kamatayon, 457 ang nangaangol, minor og seryoso nga resulta sa mga insidente sa kadalanan. Si Hil Rituya, ang Assistant Department Head sa team, niingon nga ilang gihingusgan ang checkpoint operations aron masikop ang mga padlungon nga mga motorista nga padayong naglapas sa balaod sa trapiko ug mo'y kasagaran hinungdan sa mga aksidente sa kadalanan. Matud ni Rituya nga ang nag-counterflow nga mga sakyanan mo'y usa sa mga nagunang hinungdan sa mga insidente sa kadalanan. So kanaha kuan na gyud na dili gyud na kanang makaingon ta nga timing lang sa atong maabtan. Grabe ni kadaghan oy, kung last year 787 ka aksidente ang natala, karon 1,683 hapit ni dubli oy kay murag gamay niya lang kuwang murag grabe gyud. More than dubli gyud kapin sa dubli gani. Unya motorsiklo gyud mo'y nag-una nga hinungdan sa 41% o gibana-bana nga 690 ka mga aksidente. Motorsiklo ha? Murag kuan gyud ni comprise og majority kay kaning uban buwag-buwag naman lang ni because of the number. Grabe, 690, 2 months pa lang gani na ha? Kay mo man nilang gitandi last year og this year nga January og February. So 690 na ka mga aksidente. In one day pila ka buok kung imo nang iinadlaw no? Gisundan sa mga sports utility vehicles 236. Mga auto, 163. Mga taxi, 99. Mga pick-up, 92. Grabe ha eh. Daghan kaayo. Nya, sa gidaghanon, sa 1,000 kapin, 261 ragyod ang nasulbad sa maayong pamaagi. Paita, ang uban ani magkinihaay pag dugay, mga hasol pa mo. So, way kumo sa magmatngon. Nga mo drive lang gyud nga maghinay-hinay lang or mag-amping lang gyud aron dili ta ma-hassle sa. Importante na nga bantayan kay dili na baya mapahuli, no? Mahasol sa kaayo. Mahasol ka, mahasol sa dang imuhang nakaengkwentro. May lang og hasol ra imong makuha. Ang problema ana og makaangol gyud nga kanang seryoso or makalas gyud.
ang usan ninyo. So mas maayong mag-amping, magmatngon sa labi na diha sa ato ang kadalanan. Arita sa dugang mga paghisgot-hisgot bi. Balik na sa taaning BRT. BRT. Kay karon akong nabasahan, asam to nga front page akong lilion bi. Murag kung wa ko na sayop front page sa The Freeman ba to del? Sa The Freeman di ay. Ang front page sa The Freeman, ningon kuno si Mayor Michael Rama nga ipahunong ang tanang excavation, mga pagpangkaut, mga pagtrabaho sa daan. Iyang gimando ang pagpahunong sa tanang excavation and digging of roads lakip na. Katong mga nangahimo, subay usab sa nagpadayon nga Cebu Bus Rapid Transit Project. Effective kagahapon, March 11. Diba? 12 man taron. Sakto. March 11. Samtang ang mga kontraktor gipatawag o gipaatubang sa buhatan sa mayor. Kini mo'y gianunsyo nga kamanduan ni Mayor Michael Rama atul siyang mensahe atubangan sa mga empleyado sa Cebu City Hall kagahapon atul usab sa ilang flag raising ceremony sa Plaza Sugbo Grounds. Lakip siyang gihisgutan maong iyang panawagan sa City Planning and Development Office, CPDO, Department of Engineering and Public Works kung DEPW, Local Finance Committee, LFC, ug ang Cebu City Administrator aron mapatuman ang Local Development Fund nga mo'y nag-finance sa priority development projects sa local governments. Si Rama mimando nga ang mga pagkaut ug mga excavation sa syudad kinahanglan matud pa nga ma-aligned with international standards. In other words, effective today, all digging of the road should be stopped. Matud ni Rama, ningon siya, I wanted it done yesterday. All contractors, right away, I will wait for all of them in my office. Patawag ta ng kontraktor sa tibuok dakbayan sa Sugbo. Uno nga na yung kaut-kaut diha, adto mo sa opisina sa mayor. Subay ni ini, si Mayor Michael Rama, may tahas kang Attorney Jeron Castillo nga mo'y pangulo sa LFC, City Administrator Colin Rosell, Committee on Infrastructure Chair sa City Council Jerry Guardo, aron mo coordinate sab sa mga kontraktor. Matod ni Rama nga ang Technical Infrastructure Committee must strictly impose the conditions provided under the excavation permits. So therefore, suspension of all excavation permits pending inspection and compliance. No sacred cow. Oh, walay gipalabi. Wala gyud ha, walay amigo-amigo nga kontraktor ha. I will be the one who will personally supervise the closure, removal of all equipment, and have it impounded. He ordered the preparation of an impounding area diin ang tanang mga ekipo nga mga makuha. Ipamutang ko no. Matod ni Mayor Michael Rama, iyasang gimanduan ang Cebu City Legal Office na mag-andam sa posibleng kaso nga ipasaka. Batok ni bisan kinsa nga di mo subay sa iyang kamanduan. Pero ako pangutan nga naman ni Mayor. Luoy kay itong mga kontraktor nga nabi na sila si tawagan na si Sir Manny Rabakal kibaw gito ani ka na bang specific nga timeline ba nga ilang tumanon kay kung di na nimo ma-turn over ang project ana within that time frame murag makamulta ka or na kay tulubagon. Ano man ka ni? Anong nangyari, Mayor? Murag sumpay na sad ni sa atong BRT. Kuya na ba kay tug storya ganinan? Nitubag na sad ba si board member Glenn Soco nya ang iyang gitubag pamayag sang former Mayor Tammy Osmeña na unsa masagkato, no? Paet. So karon hunong na sad Mayor. Wa na sad tanan. Kanang unsa mahitabuan ni? How long sad? Unya what will happen to the existing road projects? Kalit na mag-uwan-uwan ni kagabi, maapektuhan na po na. Unya, ang problema sa daan ni Unya, unsa na sad niya isulti aning ang isulti aning mga kontraktor. Nga naman, nangadto mo ani del, pagpatawag del, or ipatawag pa ni sila. Kay ato ning susihon, huy. Unsa ni pagkaunsaa kay maluoy sa tas mga kontraktor, di ba? Sige, ato nang atangan ha kung unsay
kung unsay mahitabuan ng atuan yang kadalanan nga labi pa karong gipahunong na ang mga labi pa karon gipanghunong na ang ato ang mga road excavations and diggings. Ito nang atangan karong taud-taud ra ba nanya koy basahon sa lain nga balita kabahin aning ato mga bike lanes pero nahon sa tani kay naghisgot naman tang Mayor Michael Rama ato na lang ning ilahos. Kay matud pa sa tugiingon ka ganina sa itong mga balita nga, dili tanan makadawat, di ba? Dili tanan makadawat og bonus. Pero, in fairness, bisag mo ingon tag dili makadawat ang tanan og bonus, nagi bonus, di ba? Karon kay pag resulta aning bonus gi aprubahan ang supplemental budget sa Cebu City Council nga naglakip sa funding alang sa Charter Day bonus sa mga empleyado sa City Hall. Naasad niini ang pundo matud pa sa palarong pambansa hosting apan duna di ay kunoy mga pundo alang usa sa pipila ka mga proyekto nga gipang realign. Si Cebu City Councilor Noel Wenceslao kinsa mo'y chairman sa Committee on Budget and Finance may butyag nga lakip sa na-realign sa 963 million pesos na SB1 source, mao ang budget alang sa development sa Cebu City Police Office. Nga ni kaging man itong video del, ang ato rang video ni kaging ani or ang ato yung salida. O atong nasayran nga lakip sa giri-align nga tinugdan sa 963 million peso budget sa SB1, mao ang gahin alang unta sa pagpalambo sa atong Cebu City Police Office. Matud ni Konsehal Wenceslao, ang pagpatukod unta sa Cebu City Police Office o CCPO, lakip kini sa ubang mga proyekto nga na-realign ubos sa Local Development Fund kun LDF nga wa napatuman. Matod ni Wenceslao, karaan na. Nya di naman na pwede nga magamit nato kay mausab naman ang Program of Works. Sa milabayng buwan, ang Local Finance Committee mibutyag nga duna sila mga nalistang proyekto ubos sa LDF gikan sa tuig 2014 ngadto sa 2017 nga nagpabiling wa pa mapatuman o gitumbok nga murabag ka ng bahaw na, outdated na. Deklaro ni Wenceslao nga ang realignment sa mga pundo wa magpasabot nga ang proyekto dili ipatuman. Apan matud pa, magkinahanglan lang og bag-o nga budget proposal nga mutukma na sa updated nga kantidad. So, syempre, mas padak-an yun ni kay outdated na guguno to. So, karon magkinahanglan nig bag-ong budget proposal unya updated amount. Giklaro ni Wenceslao mga karaan manggud na nga unimplemented kay ang CCPO wa man na ma-implement sa una niya appeal sa LDF. So dili na gyud na ma-implement kay nausab naman ang amount. Uso di na lagi ma-implement lagi. Kay niingon ba ya, di ba sa babaw nga bahay niingon ba siya nga ma-implement, dili na ingon nga dili siya ma-implement. Pero di ba? Wa siya ma-implement. Wa ingon siya, iyang gi-clarify nga ang realignment does not mean that the project will not be implemented. Unya, sa ubos ingon ka mga karaan na manggud na nga unimplemented. So di na gyud na ma-implement kay nausab naman ang amount. Lagi sumubalik ta sa uno ani konsehal. Balik ta sinugdanan na nasay mo duso ani. Balik na sa tigkwintada kay murag taud-taud naman day ning wa na patuman. Mantud ni Wenceslao nga ang CCPO project na establish kaniadto 2015 to 2016 and prices of materials may vary with higher costs due to inflation. Iyahang gipasabot nga bisan og ang budget appropriation may be closed and is being realigned for the SB1, the project development still stands. Usually ang ana nila mag-usab usually kuno ana nila mag-usab na sila propose budget appropriation with a different amount. Gipasabot usab ni Wenceslao nga kung ang susamang budget appropriation ipatuman, dunay dakong posibilidad nga magkuwang gyud, dunay budget deficit sa maong proyekto.
Gipasabot ni Wenceslao nga dili lamang ang CCPO development budget mo ina-realign but lakip usab ang mga proyekto sa mga barangay kansang budget utilization wala na kaabot sa approval. Ang approval sa SB1 gipahigayon ni atong Biyernes, Marso 8 atul sa usa ka online special session. Ang SB1 apart from the Charter Day bonus of City Hall workers, gilangkuban usab kini sa 205 million pesos nga budget alang sa pag-host sa Palarong Pambansa 2024, 600 million pesos para sa transitional housing for the informal settlers nga na-displaced o who will be displaced in line with the efforts of Task Force Gubat sa Baha. Gisuwayan og pangayo sa The Freeman og komento ang CCPO kabahin sa budget realignment apan wala pay mahatag nga comment ang maong organisasyon as of press time. Ang maong proyekto naglakip usab sa allocation sa 50 milyones pesos alang sa katukuran sa CCPO building apan ang development sa maong proyekto nalangan human ang ownership requirement sa kampo kinahanglan pang masettle with the provincial government. Meanwhile, the 3.1 billion LDF is now ready for utilization to achieve the city's vision of becoming a super city. The local development fund will be efficiently utilized to achieve the collective aspiration of the people, matod ni Mayor Michael Rama atul sa flag raising ceremony kagahapon. The funds are expected to be utilized for projects in the barangay in its quest to becoming city-like. So, ang mga barangay, ang Cebu City karon Singapore-like with a touch of Melbourne features. Ang 80 ka mga barangay, ang goal na sang Mayor Michael Rama, himuon na siyang city-like. So, pananglitan, Banilad, city-like barangay Banilad. Ganahan kayong uban na kay ang kapitan mao nay magmayor-mayor, ganahan kaya kung iyaan ana, para buyag. We will endeavor to make the 80 barangays city-like barangays. And when they become city-like, the whole city becomes super city. Yawa na Pero daghan man kay libaong mayor. Super libaong sa ato mga daghan kay libaong. Kapaet. Sige, okay. Sige ato ning kuanon, ato ning manya lang ba natay goal, natay targets. Mahimo kuno tang plano is mahimong city-like barangays. Ug mahimo ng city-like barangay ang tanang 80 ka barangay, ang Singapore-like city of Cebu with a touch of Melbourne, mahimo ng super city. Samot kataas atong panganan ni. Suba usab ni ini matag departamento ug mga kasikbit ning opisina ubos sa city government do na kini gitawag og adopt a barangay aron moabag nila sa pagpatuman sa ilang mga proyekto. Ang City Planning and Development Office, CPDO, ang Department of Engineering and Public Works o DEPW, ang Local Finance Committee kun LFC, ug City Administrator Attorney Colin Rosell gimanduan usab nga i-facilitate gilayon ang utilization and program of the Local Development Fund subay usab sa platform of governance, policy direction, and of the administration. Sige, tuning atangan ang atong pagkahimong super city, Singapore-like super city with a touch of Melbourne. Sakto pa ba to akong gipangsulti? Murag naglibog na ko basig na sayop na to ako ang akong gibasa Singapore, ang pangitaan ba? Singapore-like City of Cebu. Singapore-like City of Cebu. Sakto lagi kay with Melbourne features. Nga, pupunan na niya ni super city na pud siguro puhon takibaw. Sige, amo nang atangan Mayor Michael Rama ang atuang Singapore-like super city of Cebu with a touch of Melbourne features. Puhon-puhon, paabuton. Sige, arita sa dugang nasad. Asa di pa tam gamay niya lang tag-oras no. Tulasan ning iapas gamay be. Ang DOTR ko no, mo expand silang bike lane system diri sa Metro Cebu. Sige, i-ramp up nila spanning 67.19 kilometers along selected roads in the cities of Cebu, Lapu-Lapu, Mandaue, and towns of Cordova and Talisay. Ito ning atangan kay ilah ko na ning palambuon pagyud pero
Murag para na ako, mas may man siguro ni nga kanang tanan na lang yun. Dili kay patak-patak, kay may muagi ang bisikleta, nasa bike lane. Igabot sa unahan, why bike lane? Asam sa lagi. Ato siguro ning kanang palapdan yun, oy, para maklaro yun. Sige, ato lang yan yung palawman ng hisgot ugma, kung di ko kalimot. Wala tayo oras yun. Ato yung padangat ang giandam ni Tatay Dodong, ano yung pulong kinabuhi. Ang pulong mo, ang diwag sa dalan ko. Ang kakugi mo'y hagdanan sa tao nga muhatod kaniya ngadto sa kalampusan. Ang dili makamaw mo sakripisyo, ang dili gustong maghago, way padulngan. Diha ra gayud kutob kita. Way pagasinso. Way mayong kaugmaon ang imong mapabot. May mga tao nga ingon ini ang batasan. Usikan ang mga kahigayunan nga mulabay labang. Daghan og pasangil. Kung ngano nga dili sila muatubang sa mga hagit sa ilang kinabuhi. Gani, dunay panultihon sa pinulungan nga English nga nagingon, he who excuses himself accuses himself. Busa dili gyud maayo nga sa bisan unsang kahigayunan ikaw mo balibad. Labi na gayud kun ang maong kahigayunan gikan gayud sa Ginoo. Kung ikaw gitawag sa Ginoo, ayaw na paggamit og daghang pasangil sanong sa mga tawag niya. Kay sa Hebreo 3:15 nagingon, kung makadungog kamo sa tingog sa Dios karong adlaw, ayaw patig-aha ang inyong kasing-kasing sama sa inyong pagsukol kaniya. Angay mong masayran nga ang matagtawag sa Ginoo nagdala og mga panalangin. Kung gitawag ka sa Ginoo sa pag-alagad kaniya, ayaw pag pinariha sa uban nga moingon nga dili pa ako andam. Kay samara sa imong gibalibaran ang iyang grasya o mga panalangin. Sa panultihon 14:23 nagingon, pagbuhat og maangkon mo ang hamugawing kinabuhi apan paglingkod lang og magpunay og tabi og malaot kagayon. Mao kini ang pulong nga gihatag og giya sa atong Ginoo alang kanato. Mag-ampo kita sa ngalan sa Ama, sa Anak, sa Espiritu Santo. Lang itong amahan, nasayod kami nga ikaw dunay calling sa tagsak kanamo. Ug tinguha namong mutubag sa maong tawag kay kini nagdalaman og mga panalangin. Apan usahay ang kahadlok mahimong babag sa mong pagsanong kanimo. Kay dili kami takos nga moalagad kanimo. Busa, ibubo ka namo ang imong grasya aron mahitsas kami ug mahimo ang imong mga sugo dinhi alang kanamo ug kami mag-alagad kanimo. Amen. Dengan sa Ama, sa Anak, sa Espiritu Santo. Ang pulong mo, ang diwag sa dalan ko. Pulong kinabuhi ni Tatay Dodong Limchua mo'y nagtapos sa atong tulumanon. Dagang salamat sa COEG sa Philippine Airlines. Thank you very much, Archbishop Jose Palma. Nanay Dayan ng Tatay Dodong Limchua. Thank you, Sir Dennis Tabar. Salamat. At mga kaubanan sa TOC, Sir Robert, Miss Inday, Sir Matmat, Sir Andrew, Miss Joanne sa newsroom, Sir Michael, Sir Del, Sir Raymond, Sir Bruce, ug diri sa studio, si Ferdy. Sangan sa akong partner nga si Manny de los Santos, Rabakala, kanyang alagad sa kahanginan, Malu Inocando, Tabar. Salamat sa inyong papakig-uban sa Hello Cebu, Maayong Buntag Pinoy. God bless us all.